Magandang araw mga kakwentong takipsili. Muli ko po kayong inaanyayahang pakinggan ang ating bagong kwento ngayong araw. Ang kwentong tricycle driver na padpad sa baryong may lugar na bawal puntahan sa gabi. Bakit kaya bawal puntahan sa gabi? Samahan niyo po akong pakinggan ang kwentong ito hanggang dulo para malaman natin kung ano nga ba talagang dahilan. Teka, anong oras na? Bakit kayo nagdarakad mag-isa yung babaeng yun? Gabing-gabi na. Nahulog pa yung dala niyang panyo. Mahinton nga sandali. Anong kailangan mo? Miss, saan ang punta mo? Gusto mo sumabay ka na lang sa akin? Taga rito lang din naman ako. Pauwi na rin sana ako galing sa biyahe kaya lang nakita kita. Delikado na kasi mag-isa rito sa daan ang kagaya mo babae kaya... Ayos lang ako. Huwag mo ako intindihan. Dumiretso ka na. Baka ikaw pang mapahamak. Ha? Bakit naman ako mapapahamak gusto lang naman kitang tulungan? Tsaka nahulog mo kasi itong panyo oh. Bagong salta ka lang rito. Hindi mo ako kilala. Kung ayaw mong mapahamak, mas mabuting wag mo na akong kakausapin ulit. Nandyan lang sila sa paligid. Siguradong nakamasid sila. Paano mo nga ba isasalba ang isang tao na bago pa man ipanganak dito sa mundo ay nakatakda na ring maghirap at mamatay? Kakayanin mo kayang iligtas ang taong mahal mo kung ang makakalaban mo ay ang mga nilalang na hindi pangkaraniwan? Magandang araw po sa inyong lahat mga listeners ng Kwentong Takip Silim. Itago niyo na lamang po ako sa palayaw na Anton. Hindi ko tunay na pangalan. Listener niyo na kami ng misis ko simula pa nung pandemic. Kaya nga kahit yung apo namin siyang kasama namin sa bahay, naengganyo rin sa pakikinig dito. Siya ang tumulong sa akin para maipadala ko rin ang kwentong ito dito sa inyong channel. Ilang dekada na rin ang nakakalipas, buhat nang mangyari ang karanasan kong ito. Napadpad ako sa isang liblib na probinsya matapos akong mabigo sa unang girlfriend ko noon sa Maynila. Ikakasal na dapat kami noon pero nabuntis siya ng ibang lalaki. Kaya para makamove on, nagpa siya akong mamuhay na lang sa malayong lugar. Hindi ko napapangalanan pa ang eksaktong baryong yun. Pero nalaman ko ang tungkol doon sa isang dating katrabaho ko sa pabrika na nagsabing tahimik at masaya raw mamuhay sa lugar na yon. Simple lang kasi, malayo sa gulo ng syudad. Doon ako nakituloy sa bahay ng tiyuhin niyang tawagin na lang nating Mang Roel, kung saan buwan-buwan akong nagbabayad ng renta noon bilang bed spacer. Pagiging tricycle driver sa bayan ang pinasok kong racket. Dahil nakabili ako ng motorsiklo, gamit ang ipon ko bago pa ako mapadpad doon. Maganda naman ang kita. Yun nga lang, hindi ko akalaing sa pagpunta ko doon ay muli na namang titibok ang puso ko para sa isang babae na siyang magiging daan para maranasan ko ang isang pinaka hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko. Ang sarap ng simoy ng hangin Sarap ng tulog ko. Magandang umaga, Anton. Ha? Ang aga mong gumising para sa isang Manila boy. Buti at sanay ka pala sa gising ng mga taga rito sa probinsya. Ang akala ko ay pare-pareho kasing tanghali kung kumilos ang mga taga-syudad. Naku Mang Roel, magandang umaga rin ho. Sanay ho talaga akong gumising ng ganitong oras. Kasi maaga rin naman akong pumapasok noon sa pabrikang pinagtatrabahan ko sa Maynila. Mabuti naman kung ganun iyo. Kasi hindi ka rin naman makakatulog ng maayos kung tanghali ka nang gumising. Maingay na sa paligid. Dahil bago pa sumikat ang araw talagang kumikilos na ang mga tao rito. Hanggat may araw, sige kami sa paggawa ng lahat na dapat naming gawin. Ayaw na kasi naming abutin kami ng gabi sa labas. Ho? Bakit naman ho? Siyempre iho. Para kapag sumapit ang dilim, magpapahinga na lamang kami. Asus! Si Mang Roel naman ho. Sa isang linggo kong pananatili dito sa paupahan nyo, kilala ko na ho kayo. May gusto kayong sabihin sa akin
Ay, nako, wala. Sabihin niyo na ho, Mang Ruel. Tayong dalawa lang naman ang nakakarinig eh. Napakamot na lang si Mang Ruel sa ulo niya dahil sa kakulitan ko. Medyo lumingalinga pa siya sa paligid, kanan, kaliwa, pati sa likuran niya at sa ibabaw ng ulunan. Lumingalinga siya na parang iniingatan niyang walang makarinig sa amin. Nagtaka pa nga ako nun eh. Pati ba naman kasi sa bubungan, iniisip niyang may tsismosang makikinig sa amin. Medyo lumapit pa si Mang Ruel sa pinaka-terrace ng bahay na inuupahan ko, na ang sahig ay gawa lang din sa kahoy. Ganon din ang haligi at bakod. Tapos inilapit din niya ang mukha niya bago siya ulit sumagot sa akin. Antonio, pwede ba nabanggit sa'yo ng pamangking ko kung anong meron dito sa amin? Wala ho. Wala naman ho siyang nababanggit. Eh bakit ho ba, Mang Ruel? Ano bang meron? Delikado ho ba rito sa baryo niyo? Ay, hindi ko naman masabing delikado dahil matagal naman silang namumuhay dito kasama namin. Hindi sila nananakit ng ibang tao. Basta wag lang sila ang pakikialman. At teka, sino ba yung tinutukoy niyo? At anong meron sa kanila? Bakit kailangan ko nang umalis dito, Mang Ruel, ha? Eh nako, hindi naman sa ganun iyo. Basta wag ka dalang gagawa ng kahit anong kalokohan dito. Lalo na sa mga taong nakatira sa baryong ito. Dahil baka magkamali ka ng makalaban. Pero mukha ka namang mabait kaya palagay ko naman ay ligtas ka rito. Palalahanan na lang din kitang wag na wag kang mapapadpad kahit kailan doon sa bandang dulo ng baryong ito. Ha? Yung mga nakatira kasi doon Ano yung mga nakatira doon, Mang Ruel? wala naman, Anton. Sige, diyan ka na at magsisibak pa ako ng kahoy. Basta makinig ka na lang sa biling ko. Anong nangyari doon? Bigla na lang akong tinalikuran ni Mang Ruel, tapos ay nagmamadali siyang naglakad palayo sa akin. Sinundan ko ng tingin yung direksyon ng mga mata niya habang naglalakad. Dahil nakita kong nakatingin siya ng di mapakali sa gilid niya. Paglingon ko sa kabilang kalsada, naglalakad doon ang isang dalagang nakasuot ng bestidang kulay kupas na pula na may dalang bayong. Mukhang mamamalengke. Nakatingin lang naman ng diretso yung babae at hindi naman niya napansin o pinansin si Mang Ruel. Pero biglang napakunot ang noo ko nung mamukhaan ko siya. Teka, siya yung babae nung isang gabi Yung naglalakad mag-isa sa daan kahit ang dilim-dilim. Nasa akin pa rin yung kulay pula niyang panyo eh. Teka, pagkausap nga. Miss! Miss! Sandali! Ikaw na naman? Miss, gusto ko lang kasing ibalik tong panyo mo. Huwag ka sanang matakot. Di naman ako masamang tao eh. Ako nga pala si Anton. Panyo? Hindi sa akin yan. Aalis na ako. Ha? Sa'yo to, miss. Nakita ko nahulog mo to nung naglalakad ka nung isang gabi sa dilim. Nagulat nga ako eh. Pagbuklat ko kasi, may mga laman pala tong sanga at dahon. Baka mga herbal medicines to na kailangan mo kaya... Itago mo yan. Ha? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong ibibigay sa akin yan ngayon. Itago mo lang. Ha? Bakit? Basta itago mo lang. Nakikiusap ako. Hindi nila yan pwedeng makita. May problema ba dito, Gwen? Ginugulo ka ba ng bagong saltang to? Bago pa man makasagot ng tuluyan sa akin yung babae, nagulat na lang kaming dalawa nang biglang sumulpot sa likuran ko ang isang lalaki. Dire-diretso siyang naglakad papunta sa harap ko at inakbayan yung babaeng tinawag niyang Gwen. Bago niya ako tiningnan ng may pagdududa sa mukha. Nakita ko kung paano naman kinabahan si Gwen. Bigla agad namutla ang labi niya. Napalunok din siya ng laway dahil nakita kong gumalaw ang lalamunan niya. Ano, Gwen? Sabihin mo sa akin. Anong pinag-uusapan niyo ng lalaking ito? Wala gado. Ang totoo, lumapit lang siya sa akin para magtanong kung nasa ng palengke. Nakita niya kasing may dala akong bayong. Totoo yung pare. Pasensya na kayo Bigla na lang kasing umalis si Mang Ruel nung magkausap kami. Nagmamadali kaya hindi ako nakapagtanong. Silang tuloy ang nakita kung pwedeng pagtanungan. Ganun ba? O sige.
Ako na magtuturo sa'yo kung saan. Masyado kasing mahiyain itong nobya ko eh. Sige ba? Salamat pare ha. Pasensya na rin dito sa nobya mo. Mahihain pala siya, kaya pala ayaw niyang sumagot. Buti na lang at naniwala sa palusot namin yung lalaking tinawag na Gado. Ang totoo, hindi ko rin alam kung bakit bigla akong kinabahan sa presensya niya. Ang tangkad niyang lalaki. Pero hindi rin naman ako nalalayo sa taas niya. Yun nga lang, talagang di hamak na mas malaki ang katawan niyang akala mo'y batak sa pag-workout. Bato-bato mga muscle niya sa dibdib, balikat, braso at binti. Parang kaya-kaya niya akong durugin gamit lang ang sarili niyang mga kamay kung gugustuhin niya. Matapos ang tagpong yun sa kalsada, tuluyan na ngang umalis si Gado at Gwen sa harap ko. Sinundan ko na lang sila ng tingin habang naglalakad palayo. Nakita ko kung paano halos kalad ka rin ng malaking lalaking yon si Gwen habang papunta sila sa direksyon ng palengke. Hindi mawala-wala sa isip ko yung itsura ng babae. Bago kasi sila tuluyang nakalayo at nawala sa paningin ko, lumingon siya sa akin. Wala siyang binanggit na kahit anong salita pero sa mga mata niya, para bang tahimik siyang nagmamakaawa. Pilit ko na lang inalis sa isip ko ang mukha niya. Bumalik na ako sa bahay na inuupahan ko para makapagluto at mananghalian. Dahil kailangan ko pang mamasada maya-maya. Pero bago pa ako makapaghanda ng lulutuin ko, inaya ko ni Mang Ruel na sabay na raw kaming kumain. Dahil napasobra siya ng luto ng pagkain. Ang sarap niyo pala magluto, Mang Roel. Daig niyo pa ako ang mga sikat na karinderya doon sa Maynila. Naku talagang bata ka. Binula mo pa ako. Ay simpleng lutong probinsya naman yan. Ganyan talaga kapag sariwa ang makasangkap at galing mismo sa sarili nating bukid. Totoo ho, nakakagana. Kapo pala, Mang Roel. Meron sana akong tatanungin sa inyo. Nakalimutan ko kasing itanong kaninang umaga dahil bigla kayo nagmadali eh. Ay sige, tungkol saan ba yan, Anton? Patungkol sana kina Gado at Gwen. Ano? Saan mo narinig ang mga pangalan na yan? Kanina ho, bago ako bumalik dito sa bahay. Nakasalubong ko silang dalawa dyan sa may kalsada. Kinausap ko nga po sandali. Diyos ko po, kinausap mo, Anton. Di ba't may pit kong ibinilin sa'yo kaninang umaga na huwag kang makikipag-usap sa mga taga doon sa dulo ng baryo? Ho? Tagarong pala sila? Diyos ko namang mabaghin, Anton. Sila nga ang tinutukoy ko. Sila ang mga nakatira doon sa dulo ng baryo. Yung lugar na sinasabi niyong bawal puntahan? Ano po ba talaga ang meron sa dulo ng baryo natin? At bakit takot na takot kayo sa kanila? Huwag ka nang magtanong ng kung ano-ano. Mas maigi ang wala kang alam sa kung ano sila, Anton. Ayaw kong nga banggitin pa kung ano man yun dahil baka pati ako mismo ay mapahamak. Pero Mang Ruel, mukha namang matinong tao yung babae si Gwen eh. Takot nga lang talaga yata sa nobyo niya. Nakasalubong ko kasi siya nung isang gabi. Inaya kong sumabay sa akin sa tricycle dahil naglalakad sa dilim pero ayaw eh. Utang na loob naman, Anton. Kung gusto mo pang humaba ang buhay mo at mamuhay ng payapa dito sa atin, huwag kang matigas ang ulo. Makinig ka lang sa akin. Huwag ka nang uulit lalapit doon. Ha? O makipag-usap sa kanila kahit kailan. Maliwanag ba? Sige ho. Kung yan po ang sabi niyo eh. Tatahimik na lang po ako. Hindi ko na po sila pakikialaman kahit kailan. Panghawakan mo yung sinabi mo yan, Anton. Dahil kapag nagkamali ka ng bangga sa mga taong yon, baka wala na akong magawa para matulungan ka. Habang kumakain kami ng pananghalian, nabanggit ko nang walang mali siya ang mga pangalang Gado at Gwen kay Mang Ruel. Doon ko mismong nasaksihan kung paano nanlaki ang mga mata ni Mang Ruel at kung paano nawala ang kulay sa mukha niya. Nabitawan pa niya ang hawak niyang kutsara sa plato sa sobrang gulat at kaba. Tagaroon daw sa dulo ng baryo ang dalawang yun, sa lugar kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagbisita ng kahit na sino, dayo man o tagaroon mismo. Gustuin ko mang usisain kung bakit bawal puntahan ang lugar na yun at kung ano bang meron sa mga taong yun. Mariing tumanggi si Mang Ruel. Mas maigi raw na wala akong alam. Baka sa panginginig ng boses niya ang matinding takot at nakiusap siya na wag nang matigas ang ulo ko.
Dahil nakikitira at umuupa lang naman ako sa bahay ni Mang Ruel at dahil gusto ko rin ng tahimik na buhay, malayo sa gulo ng nakaraan ko sa Maynila, pinili ko na lang sumunod. Inisip ko na lang na baka mga kilalang siga, sindikato o kaya mga rebelde sa probinsya ang pamilya ni Nagado. Kaya gano'n na lang ang matinding panginginig ng mga tao sa kanila. Dahil doon, alam kong kailangan ko talagang mag-ingat. Bili na kayo ng kandirito. Sariwa pa to, mga suki. Bagong katay lang kaninang madaling araw. Mang Jess, yung medyo may tabaho sana para masarap yung gisa. Sige, Anton. Heto, maganda tong hiwang nakalaan sa'yo. Kamusta naman ang pasada natin ngayong araw? Ayos naman po. Medyo maraming pasayro kaninang umaga kaya maganda-gandang kita ko ngayon. Mabuti naman kung ganon. Heto na ang sukli mo sa 100. Salamat, suki. Balik ka bukas, ha. Salamat din po. Teka, si Gwen yun ah. Siya na naman. Makaiwas na nga lang muna. Dito na lang siguro ako sa kabilang iskinita dadaan para hindi kami magkasalubong. Baka mapagalitan na naman ako ni Mang Ruel eh. Simula nung araw na ipaalala at mariing ibilin sa akin ni Mang Ruel na lumayo sa kanila, palagi ko na lang nakakadaupang palad si Gwen sa palengke habang bumibili ako ng ulam para sa tanghalian namin. Bigla ko na lang siyang makikita mula sa malayo. Sa daan, habang may sakay akong pasahero at seryoso sa pagmamaneho, nakakasalubong ko siyang naglalakad mag-isa. Kahit nga sa maliit na sari-sari store malapit sa paradahan kung saan ako madalas magpahinga at uminom ng malamig na soft drinks, bigla na lang siyang susulpot na parang kabote. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para umiwas. Tuwing makikita ko siya mula sa kabilang kanto pa lang, mabilis ako nag-iiba ng direksyon o kaya naman ay nagtatago sa likod ng ibang tao o ng mga sasakyan. Pero para bang may sariling pag-iisip ang tadhana at sinasadya nitong pagtagpuin ang landas namin. Kahit anong gawin kong pagtakas, kahit saan ako lumiko at kahit anong oras ako lumabas, palagi kaming pinagtatagpo sa parehong lugar. Ay, salamat. Tapos na rin ang biyahe. Pwede na magpahinga ang mga buto-buto ko. Pupunasan ko na lang muna ng mabilis tong salamin bago umuwi para maglinis, para malinis tingnan bukas. Anton? Ay, kalabaw! Ako to. Anton. Pasensya ka na kung nagulat kita. Gwen, anong ginagawa mo rito sa parada ng mga tricycle? Kailangan natin mag-usap. Ha? Huwag ka nang tumakbo umiwas sa akin. Pakiusap. Naku Gwen, pasensya ka na talaga. Kailangan ko na kasing umuwi ngayon din. Hinihintay na ako ni Mang Ruel sa bahay. May papabili pa yata yun sa akin sa palengke. Saglit na saglit lang to, Anton. Parang awa mo na. Huwag ka namang umiwas na para bang may sakit ako nakakahawa. Kailangan ko lang talaga ng konting oras mo. Hindi naman sa ganun ang ibig kong sabihin eh. Kasi baka makita tayo rito ni Gado. Mahirap na. Baka isipin pa niya na may namamagitan sa atin o kung ano pa mang isipin niya, magkagulo pa. Wala siya rito. Hindi niya ako nasundan. Anton, gusto ko lang malaman kung nasaan yung pulang panyo na nahulog ko. Ibalik mo na sa akin yun ngayon. Pakiusap. Yung panyo mo? Naiwan ko sa bahay. Nakatago sa loob ng kwarto ko. Hindi ko naman pwedeng dalhin-dal yun sa bulsa ko araw-araw habang namamasada. Kailangan ko makuha yun ngayon din. Bukas na lang natin asikasuhin, Gwen. Ipapabigay ko na lang kay Mang Ruel bukas ng umaga o kaya iwan ko sa isang tindahan doon sa may kanto. Tapos daanan mo na lang kapag wala ng tao. Hindi pwede. Hindi dapat malaman ng kahit na sinong tungkol sa panyong yun. Nagmamakaawa ko sa iyo, Anton. Sasama na lang ako sa iyo sa bahay mo ngayon. Kukunin ko lang ang panyo at aalis na rin agad ako nang walang nakakapansin. Delikado yung gusto mo mangyari, Gwen. Baka mamaya sinusundan ka pala ng nobyo mo nang hindi mo alam. Malaking gulo pag nagkataon na naman. Ako nang bahala kay Gado kapag nangyari yun. Parang awa mo na, Anton. Tulungan mo na ako. Sige na nga. Wala na rin naman ako magagawa kung nagpupumilit ka. Halika na rito sa sasakyan bago pa may makakita sa atin dito. Kahit anong tibay ng pag-iwas ko sa kanya nung mga nakaraang araw, nagtagumpay pa rin si Gwen na makorner ako. Naglilinis lang ako ng tricycle ko sa paradahan nang bigla na lang siyang sumulpot sa likuran ko. Hindi na ako nakaiwas pa dahil sa kaba. Hinanap niya agad sa akin yung pulang panyo. Nakita ko na naman ang pamamasa ng mga mata niya habang nakikiusap sa akin. Hindi ko masikmurang itaboy ng tuluyan ang isang babaeng ganun na lang
kung magmakaawa para sa isang simpleng panyo. Kaya sa huli, sumuko na rin ako at pumayag na isama siya. Oh, pasok ka Gwen. Dito lang banda sa may sala ha. Mabuti lang at mukhang nasa labas pa rin si Mang Roel para uminom. Kaya walang usisero makakakita sa'yo rito sa loob ng bahay. Pakibilisan naman ang pagkuha, Anton. Kailangan ko na makablik sa amin bago pa tuluyang dumilim ang langit. Oo, saglit lang. Upo ka muna dyan sa silyang kawain habang hinahanap ko sa loob ng kwarto ko. Hindi na. Tatayo na lang ako rito, malapit sa pintuan para mabilis. Oo, Kunin mo sige. na ngayon din, pakiusap. Oo. At teka, saan po nga ba nilagay yun? Ah, nandito lang pala. Nakaipit sa ilalim ng mga luma kong pantalon. Anton, nahanap mo na bang panyo ko? Oo, heto na. Palabas na ako. Ay, salamat sa Diyos. Akin na. Oh, heto. Ingatan mo na sa susunod at baka iba pang tao makapulot niyan. At teka Gwen, ano yung nasa braso mo? Ha? Wala to. Nadikitan lang ng dumi kanina habang naglalakad ako. Aalis na ako, Huwag salamat. kang magsinungaling sa akin, Gwen. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Ang dami mong pasa at bugbog sa braso. Kaya ba lagi kang naka-long sleeves kahit ang init-init ng panahon dahil dyan? Wala nga ito. Nakuha ko ng panyo kaya hayaan mo na akong umalis. Akala ko ba iniiwasan mo ko? Binubugbog ka ba ni Gado? Siya ba ang gumawa niyan sa'yo kaya ganyan ka nalang katakot? Tumigil ka na. Hindi mo na iintindihan ang sitwasyon ko. Kaya huwag ka na makialam. Gwen, pwede kang pumunta sa pulis ngayon din kung gusto mo. Pwede kang humingi ng saklolo sa kapitan para maprotekta ang kalaban sa kanya. Walang pulis na makakatulong sa akin dito, Anton. Wala silang laban. Bakit wala? May batas tayong sinusunod, Gwen. Alam kong hindi tayo gaano makakilala pero Hindi mo nga naiintindihan ang lahat eh. Wala kang alam sa kung ano kami. Mapapahama ka lang. Hayaan mo na lang ako. Nang ibigay ko kay Gwen yung pulang panyo, bahagyang umangat ang manggas ng mahaba niyang damit dahil sa pag-abot niya. Doon na tuluyang bumungad sa akin ang katotohanang pilit niyang itinatago mula sa paningin ng iba. Maraming pasa sa braso si Gwen. May mga pasa na sariwa pa at nangingitim. At merong ding mga luma at naninilaw na. Napatitig ako ng maigi sa dalaga. At dun ko buong-buong naunawaan kung bakit sa kabila ng tirik na araw at matinding init ng panahon sa probinsya, palagi siyang balot na balot ng damit at hindi nagpapakita ng balat. Hindi sa sumagot ng diretso sa tanong ko. Wala siyang ibinigay na kahit anong pag-amin o kumpirmasyon. Pero nakita ko ang tuloy-tuloy na pagtulo ng kanyang mga luha dahil sa tindi ng emosyon. Bago siya mabilis na tumalikod at tuluyang tumakbo palabas ng bahay ko nang umiiyak. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala. Balot ng matinding pagkalito at hindi maipaliwanag na awa. Habang nakatulala, wala sa sariling bumalik sa alaala ko ang yumaong nanay ko. Tandang-tanda ko pa ang mga gabi kung saan nagtatago ako sa ilalim ng kama habang naririnig ko ang mga kalabog sa pader at ang mga iyak ng nanay ko na noon ay walang awang binubugbog ng amain ko noon. Tuwing umaga matapos ang mga gabing yon, nakikita ko rin ang mga parehong pasa sa braso, sa mukha at sa leeg ng nanay ko na pilit din niyang tinatakpan. Namatay ang nanay ko dahil sa labis na pambubugbog at namatay siyang walang sino man ang naglakas loob na tumulong. Kaya naman habang pinapanood ko ang pagtakbo ni Gwen palayo sa bahay ko, nakaramdam ako ng matinding kirot sa dibdib. Hindi lang dahil nakikita ko sa kanya ang malagim na sinapit ng nanay ko noon, kundi dahil pakiramdam ko sa mga oras na yon, yun ang pagkakataon kong bumawi sa nakaraan. Na baka sa pagkakataong ito, may kakayahan na akong magligtas ng isang buhay. Dahil doon, nakalimutan kong iniiwasan ko nga pala siya. Dahil sa babala sa akin ni Mang Roel. Hindi ko gustong magpakabayani, pero sobrang naawa talaga ako noon kay Gwen. Mang Roel, nandito na ako. Medyo maaga akong umuwi ngayon. Wala na kasi masyadong pasahero sa banyan. Aba, mabuti naman at nandito ka na, Anton. Akala ko abutin ka na naman ang dilim sa pamamasada mo. Nakita mo ba kung gaano kabilis kumagat ang dilim ngayon? Oo. Napansin ko nga rin. Kanina ang taas ng sikat ng araw. Tapos biglang kumulimlim. Kaya nagpasya na akong pumarada at umuwi. Ayoko rin namang abutan ng ulan sa kalsada. Mahirap na.
Tama yung ginawa mo. Nakapagsaing na ako dito sa kusina. At may natira pa tayong ulam mula kaninang tanghali. Initin mo na lang mamaya kapag nagutom ka. Sige ho, salamat. Pero bago ako kumain, kukuha lang muna ako ng damit ko sa kwarto. Gusto ko sanang maligo eh. Ang lagkit kasi ng katawan ko ngayon, Mang Roel. Dahil sa alikabok at pawis sa maghapon. O sige, bilisan mo lang at baka lamigin ka. Dito lang muna ako sa labas para makapagpahangin bago tayo maghapunan. Sige ho, Mang Roel. Ilang araw na rin ang lumipas simula nung huling pagtatagpo namin ni Gwen. Kahit anong pilit kong alisin siya sa isip ko, hindi ko magawa. Palagi kong naiisip yung mga pasa niya sa braso at yung pagtakbo niya nang umiiyak. Pero dahil ibinili ni Mang Roel na wag akong makikialam, inayaan ko na lang muna at nagpatuloy ako sa tahimik na pamumuhay ko bilang tricycle driver. Pumasok ako sa kwarto ko para kumuha sana ng isusuot kong damit, pamalit matapos maligo. Binuksan ko ang maliit kong aparador at kumuha ng isang t-shirt na nakatupi. Pero paghugot ko sa damit, may napansin akong maliit na bagay na kumalansing at nahulog sa sahig na gawa sa kahoy. Pagyuko ko para pulutin, nagulat ako. Isang maliit na butil ng hiyas. Namukhaan ko agad kung saan galing yun. Ito yung isa sa mga butil na nakabalot doon sa pulang panyo ni Gwen. Mukhang noong nagmamadali niyang kinuha sa akin ang panyo, hindi ko napansing nahulog ang isa sa mga hiyas at sumingit sa mga damit ko. Pinagmasdan ko ang hiyas sa palad ko. Napagpasyahan ko na itatago ko muna ito at ibibigay ko na lang sa kanya sa susunod na magkita o magkasalubong kami. Wala akong ideya na ang mismong gabi ring palang yun ang magbabago sa lahat ng alam ko sa baryong yon. Tulong! Parang awa niyo na! Buksan niyo yung pinto! Tulungan niyo ako! Oh, ano yun? Sino yung sumisigaw sa labas? Teka't matingnan nga. Oh, Mang Roel, nagising din pala kayo? Anton, huwag kang maingay. Dito ka na sa likuran ko. Mang Roel, bakit may dala kayong itak? Sino ba yung kumakatok na yan at parang nagmamakaawa? Anton! Alam kong nandyan ka. Pakiusap, papasukin mo ako. Papatayin nila ako. Diyos kong mabagin. Si Gwendab. Ano? At, Anton, sinasabi ko na sa iyo, huwag na huwag mong bubuksan ang pintuang yan. Pero Mang Roel, babae yun na humihingi ng tulong. Hindi natin pwedeng pakinggan na lang. At teka, at sasilip po ako sa bintana. Huwag kang makulit, Anton. Gusto mo bang madamay tayo sa galit ng mga tagadulo? Mang Roel, tingnan nyo. Sumilip kayo rito sa siwang. Dugan yung katawan niya at puro pasa ang mukha niya. Bugbog sarado na yung tao. Wala akong pakialam, Anton. Umalis ka dyan sa pinto. Hindi pwede. Mamamatay siya sa labas kapag hindi natin siya pinapasok ngayon din, Mang Roel. Bubuksan ko yung pinto. Kahit pilit akong hinihila palayo ni Mang Roel at kahit nakikita ko ang labis na takot sa kanya, habang hawak-hawak ng mahigpit ang itak niya, hindi ko nagawang magbingi-bingihan. Sumilip ako sa bintana at nakita ko sa liwanag ng buwan ang kaawa-awang kalagayan ni Gwen. Basag ang labi niya, duguan ang bibig at may mga bagong galos at pasa ang kanyang mukha at mga braso. Umiiyak siya at halos manghina na sa patuloy na pagkatok sa pinto namin. Nanaig ang awa sa puso ko. Hindi ko kayang hayaang may mamatay sa harap ko nang wala man lang akong ginagawa. Lalo na't sariwa pa rin sa isip ko ang sinapit ng nanay ko noon. Mabilis kong tinanggal ang harang ng pintuan at binuksan iyon para makapasok ang dalaga. Pasok, Gwen! Bilis! Mang Roel, pakisaran niyo agad yung pinto at ibalik niyo yung harang. Diyos ko po, Anton. Pinahamak mo na tayong pareho sa ginagawa mo. Bakit pinapasok mo ang babaeng yan dito? Mang Roel, huwag naman ho tayong malupit. Kailangan niya ho ang tulong eh. Salamat. Salamat sa iyo, Anton. Upo ka muna rito sa silya, Gwen. Kukuha lang ako ng basang-basahan para mapunasan natin ang dugo mo sa mukha. Ano bang nangyari sa'yo? Binugbog ka na naman ba ni Gado? Hindi lang bugbog, Anton. Papatayin na niya talaga ako ngayong gabi. Tumakas lang ako mula sa bahay namin habang natutulog sila. Ano? Bakit niya gagawin yun? Ano bang nagawa mo para saktan kanya ng ganyang katindi? Nalaman na niya, Anton. Nalaman na ni Gado ang lahat ng ginagawa ko nitong nakaraang buwan. Nakita niya yung mga natitirang pinagbalutan ko ng gamot. Gamot? Ang alin? Ano bang nalaman niya?
Hindi kita maintindihan, Gwen. Nalaman na niyang nilalasong ko sila. Dilalason? Anong lason ang sinasabi mo? Mga pangontra, Mang Ruel. Unti-unti ko silang pinapakain ng mga halamang pangontra. Inihahalo ko sa mga inumin at kinakain nila para manghina sila araw-araw nang hindi nila nalalaman. Sus Mariusip kang bata ka. Napapaliw ka na ba? Kung ganyan ang ginagawa mo, bakit ka na andito? Gusto mo ba kaming madamay lahat sa galit ng angkan nila? Alam mong papatayin nila tayong lahat kapag nalaman nilang naandito ka. Napasabunot na lang si Mang Ruel sa sarili niyang buhok habang nagpapabalik-balik ng lakad sa gitna ng salas namin. Halos mamatay siya sa kaba dahil sa ginawang pag-amin ni Gwen. Ako naman, nakatayo lang habang hawak ang basang-basahan. Sobrang nalilito sa mga naririnig ko. Hindi ko maintindihan kung anong lason ng tinutukoy ni Gwen at kung bakit niya sinabing pangontra daw ang mga yun. Pangontra saan? Bakit gano'n na lang kung manginig sa takot si Mang Ruel? Alam kong malaki ang katawan ni Gado at mukhang siga, pero para katakutan siya ng isang buong baryo? Parang sobra naman yata yun. Gusto kong maintindihan ng lahat, kaya minabuti kong tanungin na sila ng derechahan. Teka, Mang Ruel. Gwen, tumigil muna kayong dalawa. Hindi ko na kayo maintindihan eh. Anong lason? Anong pangontra ang pinapakain mo sa kanila, Gwen? At sino ba talaga si Gado at ang pamilya niya para katakutan nyo ng ganito? Wala ka talagang alam, Anton. Sila Gado, pati ang buong angkan ng pamilya niya na nanirahan doon sa dulo ng baryo, mga aswang sila. Aswang? Mang Ruel, namamasada ako araw-araw sa palengke. Nakakasalamuha ako ang mga tao rito at alam kong normal sila. Huwag niyo naman akong gawing tanga. Walang aswang sa totoong buhay. Meron. At matagal na silang naandito bago ka pa dumating. Sila ang mga nakatira sa dulo ng baryo natin. Kaya nga mahigpit kong ipinagbabawal sa iyo ang pumunta doon lalo na sa gabi. Kung aswang sila, bakit hindi nila kinakain ng mga tao rito sa baryo? Bakit naglalakad si Gado sa palengke ng normal na parang walang nangyayari? Dahil may kasunduan. Matagal na may kasunduan ang mga pinuno ng baryong ito at ang angkan ni Gado. Anong klaseng kasunduan, Mang Ruel? Pinagkasunduan na hindi nila kami gagalawin. Hindi sila kailanman mananakit ng kahit na sino sa baryo. Hindi sila mambibiktima rito. Basta wag lang sila ang pakikialaman o kakalabanin ng kahit na sino sa amin. Kaya hinahayaan lang namin silang mabuhay doon sa dulo. Hindi naman sila nananakit maliban lamang kung may naunang lumaban o naghamon sa kanila. Kung aswang ang buong pamilya nila, bakit kasama nila si Gwen? Aswang ka rin ba, Gwen? Hindi, Anton. Totoong tao ako. Bakit kanila kasama sa bahay nila? Bakit nobyo mo ang lalaking yun? Pinalaki nila ako. Kasabay ni Gado. Ibinenta ako ng sarili kong mga magulang sa mga aswang na yon. Buhat pa nung sanggol pa lamang ako. Ibinenta? Sarili mong magulang ipinagpalit ka sa mga halimaw para sa pera? Bakit? Dahil kailangan ng mga aswang ng isang babaeng tao para magpatuloy ng lahi nila, Anton. Hindi ko maintindihan. Kung marami sila, bakit hindi na lang sila magpadami? Dahil ang lahat ng babae sa lahi ng mga aswang na yon isinumpang maging baog. Hindi sila pwedeng magbuntis. At kung magbuntis man, kusang nalalaglag ang bata o kaya namamatay ang ina. Sumpa sa ang kanila yon. Kaya palagi nilang kailangan ng babaeng tao na magdadala ng anak ng mga lalaking aswang. Binili nila ako para maging asawa ni Gado kapag nasa tamang edad na ako. Diyos ko, kaya ka ba ganyan ka na lang kung sakta ni Gado dahil para sa kanya pag-aari ka nila? Wala akong kalaban-laban sa kanila, Anton. Wala akong takas. Kaya desperado na akong gumawa ng paraan. Bago ka pa man dumating sa baryong to, sinimulan ko na silang labanan ng palihim. Nilalasong ko sila para unti-unti silang mamatay. Paano mo naman gagawin yun kung palagi silang nakabantay sa'yo? Asan ka naman kukuha ng lasong uubra sa aswang? Mula kay Lola Adele. Siya ang kinukuhanan ko sa tuwing makakalabas ako dito sa baryo. Sino si Lola Adele? Isang matandang albularya mula sa kabilang bayan. Siya lang ang nakakaalam kung paano gumawa ng mga halamang pangontra sa aswang na walang amoy at walang lasa kapag inihalo sa pagkain. Dinidikdik niya ang mga halaman kasama ng mga hiyas na kontra sa halimaw
at ibinabalot sa panyo. At yung panyong nakuha mo sa akin nung isang gabi, galing yun kay Lola Adele. Teka, paano ka nakakapunta sa kabilang bayan nang hindi nila nalalaman? Di ba nga bantay sarado kanila? Pinapayagan nila akong lumabas papuntang bayan paminsan-minsan para mamili ng mga gamit ng babae. Hindi sila natatakot na tumakas ako sa labas dahil alam nilang mahahanap at mahahanap pa rin nila ako kahit saan ako magpunta. Amoy na amoy nila ang dugo ko. Hindi nila ako masyadong binabantayan kapag nasa labas ako ng baryo. Pero kapag nakapasok na ako ng teritoryo nila, lalo na rito mismo sa loob ng baryo natin, naghihigpit sila. Bantay sarado ako. Ngayong gabi, nalaman ni Gado na sa inumin niya napupunta ang gamot. Sinaktan niya ako. At bago pa niya tawagin ng iba pa niyang kasamahan, tumakbo na ako palabas at nagtago rito sa bahay niyo. Kung ganon, bakit kailangan mo pang magtago ngayon sa akin kung kaya pala nilang amuin kung nasaan ka? At ngayon na dito ka na. Tiyak na hanapin ka nila rito. Anton, kailangan na nating paalisin ang babae ito bago pa tayo maabutan dito ni Nagano. Hindi tayo pwedeng makialam sa kasunduan. Mang Ruel, hindi natin siya pwedeng itaboy na lang sa labas para patay ng mga halimaw na yon. May aho po ang Diyos. Tao rin siya na biktima ng sitwasyon. Hindi nila ako maaamoy. Kung maibibigay sa akin ni Anton kung nasa ng isa pang hiyas. Akin na Anton, bilisan mo. Baka maamoy na nila ako rito. Parang huminto ang ikot ng mundo ko sa mga oras na yon habang pinoproseso ng utak ko ang lahat ng sinabi nila. Totoo ang aswang. At matagal na silang namumuhay kasama ng mga normal na tao sa baryong ito dahil sa isang baluktot na kasunduan. Nabuo ang larawan sa isip ko. Si Gwen, isang inosenteng sanggol na ipinagbili ng sariling pamilya, lumaki sa piling ng mga halimaw para lang maging isang pabrika ng mga anak nila. Kahit sino sigurong tao na ilagay sa sitwasyon niya, ay gagawin ng lahat para lang makatakas. Kahit pa umabot sa paglalason at pagpatay. Naintindihan ko na kung bakit ganoon na lamang ang panginginig at takot niya nung mahulog ang pulang panyo. Naroon pala ang lason na gagamitin niya sanang pangontra sa kanila. Sa kabila ng matinding takot ni Mang Ruel at ng banta sa buhay namin pareho, tingnan ko si Gwen. Nakita ko ang isang babaeng sugatan, pagod na pagod sa pagiging bihag buong buhay niya at naghahanap ng kakampi. Dahil sa nalaman ko, naging buo ang desisyon ko, hindi ko siya iiwan. Kahit pa ang makalaban ko ay ang mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Kailangan kong mag-isip ng paraan kung paano namin lalabanan si Gado bago pa siya kumatok sa mismong pintuan namin. Diyos ko, dyan na sila. Narinig niyo ba yung mga pagaspas ng pakpak? Nag-uumpisa na silang maghanap. Anton, yung hiyas. Parang awa mo na, ibigay mo na sa akin. Baka maamoy na nila ako rito kapag lumapit sila sa bahay ninyo. Heto na. Nakuha ko na kanina sa kwarto bago ako maligo. Nahulog yata galing doon sa panyo mo nung nagmamadali natin kinuha. Akin na. Salamat. Ito yung mutya, Anton. Ito yung pinakamakapangyarihang bigay sa akin ni Lola Adele. Nakasama doon sa panyo. Mutya, ano naman ang magagawa niyan ngayon kung naandyan na nga sila sa labas at umaaligid na? Itatago nitong amoy ko sa kanila. Hindi nila maaamoy ang dugo ko o ang presensya ko bilang isang tao hanggat hawak ko to. Kaya nga malakas ang loob kong lasunin sila nitong mga nakaraang araw. Akala ko kasi protektado ako. Yung pala, naiwan ko pa dito sa bahay niyo. Kapag nasa akin to, hindi rin nila ako malalapitan at wala silang magagawang masama sa akin. Pero, kailangan mo pa rin magtago. Walang kwenta yung pagkukubli mo ng amoy kung makikita ka nila rito sa salas. Pagsilip nila dyan sa bintana. Halika, doon ka sa banyo sa loob ng kwarto ko. Bilis! Dinig na dinig namin mula sa loob ng bahay ang malalakas na pagaspas na mga pakpak sa itaas ng bubungan. Hindi lang isa o dalawa, parang isang buong kawan ng malalaking ibon ang lumilipad at paikot-ikot sa ibabaw ng baryo namin. Agad kong inabot kay Gwen yung hiyas. Ipinaluwanag niya na mutya pala ang tawag doon. Hindi niya nagaanong inaram ang lahat ng detalye kung paano ginawa ng albularyang mutya. Pero ang sigurado siya ay ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nang makuha niyang mutya, mabilis ko siyang hinila papunta sa kwarto ko at itinago sa loob ng maliit naming banyo. Para sakaling pumasok o sumilip si Nagado, hindi nila makikita si Gwen. Anton, nagbabahay-bahay na sila. Sigurado kakatok din diyang mga yan dito sa atin maya-maya.
Anong gagawin natin? Kumalma lang tayo, Mang Roel. Tatabihan ko kayo. Huwag kayong magpapalata na natatakot kayo. At lalong huwag kayong manginginig kapag kinakausap na natin sila. Paano akong hindi manginginig? Alam kong aswang sila at kaya nila tayong patayin sa isang iglap lang. At yak nawawasakin din nila ang pinto natin kapag hindi natin sila pinagbuksan. Isipin nyo na lang na normal na tao ang kausap nyo. Magpapanggap akong bagong gising para isipin nilang wala pa rin akong alam. Kayo na magbukas ang pinto kapag kumatok na sila para hindi alatang nag-aabang tayo. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Naandyan na sila sa kabilang bahay. Naririnig ko na ang mga boses nila. Mang Ruel! Nandyan ba kayo? Buksan niyo ang pinto! Sandali lang. Sino yan? Si Gado ito, Mang Ruel! May tatanong lang akong importante. Kaya buksan niyo na ito. Ganun na lang ang sobrang kaba namin ni Mang Ruel nang marinig namin na isa-isang kinakatok ng grupo ni Nagado ang mga bahay sa paligid. Halos hindi namin alam ang gagawin dahil naririnig namin ang mabibigat na yabag nila mula sa kabilang kalye na palapit ng palapit sa tapat namin. Pilit kong pinakalma si Mang Ruel para hindi kami mahalata. Sinabi ko sa kanyang kailangan naming magpanggap na walang alam at walang itinatago sa loob ng bahay. Ako naman ay sinadya kong guluhin ang buko at bahagyang nilukot ang suot kong t-shirt para magmukha akong bagong gising lang. Nang umalingaw-ngaw sa wakas ang malalakas at sunod-sunod na katok sa mismong pintuan namin at tinawag ni Gado ang pangalan ni Mang Ruel, parang tumigil sa pagtibok ang puso ko. Walang nagawa si Mang Ruel kundi pilitin ang sarilyang kumalma at maglakad papunta sa pintuan. Tiningnan ko siya at tumango ako bilang senyales na buksan niya na ang pinto. Gado, ikaw pala. Anong oras na? Gabing-gabi na. Bakit naparito pa kayo ng mga kasama mo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Mang Ruel. Nakita niyo ba si Gwen? Napadaan ba siya rito? Kahit sa tapat lang ng bahay ninyo? Mang Roel! Sino yung kausap niyo sa labas? Ang ingay naman natutulog na yung tao Gado! Ikaw pala yan? Napadaan kayo. Nandito lang ako para magtanong. Nawawala ang nobya ko at kanina pa namin siya hinahanap sa buong baryo. Ikaw ba? Nakita mo ba siya? Ay nako, hindi namin napapansin si Gwen. Kanina pa kami rito sa loob ng bahay Si Anton nga ay natulog na pagkatapos mamasada at ako naman nagpapahinga na rito sa sala. Bakit? Ano bang nangyari sa nobya mo? Nag-away ba kayo? Kaya lumayas? Huwag na kayong mag-usisa tungkol doon. Tinatanong ko lang kayo kung sigurado ba kayong hindi siya nagawin dito. Amoy ko ang dugo niya sa paligid. Nakakamoy ako ng dugo dito. Dugo? Baka yung binili kong baboy kanina sa palengke yung naamoy mo, Gado. Nandyan lang sa kusina. Nakalimutan ko palang linisin yun. Baka nangangamoy na, naku. Siguraduhin niyo lang na nagsasabi kayo ng totoo. Dahil kapag nalaman ko nagsisinungaling kayo at tinatago niyo siya rito, alam niyo na ang mangyayari sa inyo. Wala talaga kaming alam, Gado. Hindi namin napapansin na napadaan sa lugar namin ngayon. Pero pangako, kapag nakita namin napadaan dito si Gwen, pagbibigay alam kagad namin sa inyo para hindi na kayo naghahanap. Tayo na mga kasama. Wala rito sa loob. Hanapin pa natin sa ibang kabahayan. Pilit pinakalma ni Mang Ruel ang sarili niya nang harapin niya si Gado at ang mga kasamahan nito. Ganon din ang ginawa ko. Pinasadahan pa ni Gado ng matatalim na tingin ang buong kabahayan namin na parang sinusuri kung may tao bang nagtatago sa ilalim ng mga lamesa at upuan. Pero habang nag-uusap kami, may isang detalye na talagang nagpatayo sa mga balahibo ko sa batok. Napansin ko kasi na may isang kasama si Gado na nakatayo sa gilid niya. Nakasilip yung lalaking yun sa bintana namin at walang tigil sa pagsinghot-singhot sa hangin. Parang asong naghahanap ng pagkain. Hindi ito nagsasalita, pero alam kong may hinahanap ito. Amoy na amoy nila ang paligid at sigurado akong ang presensya ni Gwen ang pilit nitong hinahanap. Hindi ko na lang binigyan ng atensyon ng lalaking yon at itinuon ko kay Gado ang pakikipag-usap
para hindi nila maisip na may alam na nga ako o kinakabahan na ako sa kanila. Mabuti na lang at nakumbinsi sila ni Mang Ruel. Umalis si Gado na halatang hindi maganda ang ekspresyon. Halatang halata ang galit sa mukha nito nang talikuran kami. Wala na ba sila? Dinig ko yung mga pakpak nila sa labas ng bubungan natin. Parang papalayo na. Saglit lang, Anton. Huwag muna kayong maingay. Pumunta ka muna doon sa kusina at kunin mo yung isang malaking garapon ng asin. Bilis! Asin? Para saan po ang asin, Mang Roel? Ang kailangan natin magplano kung paano tumakas. Kunin mo na lang ang pinag-uutos ko sa iyo. Bilisan mo! Opo. Ay, eto na, Mang Roel. Buksan mo ng konti ang pinto ng kwarto mo. Sabihin mo kay Gwen na hawakan niya lang maigi ang mutya. Ako nang bahala ritong magbudbod. Anong ginagawa nyo? Bakit nyo ikinakalat yung asin sa gilid ng pintuan? Tumabi ka nga dyan para mabilis akong makakilos. Kailangan malagyan ko pati ang bintana. Mang Ruel, wala na ba si Gado? Umalis na ba sila sa labas? Oo, umalis na sila. Pero huwag kang lalabas hanggat hindi ako natatapos itong ginagawa ko. Huwag kang maingan. Nang masigurado naming nag-alisa ng mga aswang, dahil narinig naming nagliparan na palayo ang mga ito sa ere, hindi pa rin nagpakampante si Mang Ruel. Akala ko ay pwede na kaming magplano, pero agad niya akong inutusang kunin ang garapon ng asin sa kusina. Pagkaabot ko sa kanya ng garapon, walang paligoy-ligoy siya nagbudbud ng asin sa bawat bintana at pinto ng bahay. Nakita ko kung paano niya sinigurado na lahat ng pwedeng pasukan ng hangin sa loob ng bahay namin, kahit yung maliliit na siwang sa sahig at pader, ay mabudburan niya ng asin. Takang-taka ko kung para saan ang ginagawa niyang yon. Ipinaliwanag sa akin ni Mang Ruel maya-maya na yun daw ay para walang marinig ang mga aswang mula sa labas. Ayon kay Mang Ruel, matalas masyado ang tenga ng mga aswang at kaya nilang marinig ang bulungan sa loob ng bahay. Kahit nasa bubungan lang sila o nakatambay sa labas. Pero kapag naglagay ka raw kasi ng asin sa lahat ng sulok na pwedeng pasukan o labasan ng hangin sa loob ng tahanan, hindi maririnig ng aswang ang kung anumang pinag-uusapan ninyo. Pinatatahimik daw ng asin ang hangin na nagdadala ng boses palabas. Kaya kahit anong lakas daw ng pag-uusap namin dito sa loob, hindi ito aabot sa pandinig ni Gado kung sakaling may iniwan man silang bantay sa labas namin. Nang malagyan niya na ang lahat ng siwang, pinaupo na kami ni Mang Ruel at doon na kami nagsimulang mag-usap-usap. Makinig kayong mabuti sa akin. Ligtas tayo sa ngayon. Pero panandalian lang yan, Anton. Kung gusto mo talagang tulungan si Gwen, kailangan maitakas mo na ang dalagang yan sa baryong ito bago pa muling bumalik si Gado rito para maniguro. Siyempre, tutulungan ko sa Mang Roel. Buhay ang pinag-uusapan dito. Pero pwede ba nating hintayin na lang ang umaga? Para may araw na kapag bumiyaya tayo palabas. Mas marami ng tao sa kalsada bukas ng umaga kaya mas ligtas. Di tayo pwedeng magpaumag, Anton. Nag-iisip ka ba? Bakit nga po? Di ba takot sa sikat ng araw ang mga aswang? Iba ang lahi ni Gado sa mga tipikal na aswang na narinig mo sa kwento. Sila ay uri ng mga aswang na kayang lumabas ng bahay kahit tirik ang sikat ng araw. Basta nasaan yung tao lang sila. Totoo yun, Anton. Sanay silang maglakad sa ilalim ng araw, kaya nga nagagawa nilang mamalengke sa bayan tuwing umaga, na parang mga normal na tao lang. Wala silang limitasyon pagdating sa araw. Paano ko naman gagawin yun ngayong gabi? Saan naman tayo dadaan para hindi nila mapansin? Siguradong nagpadala na si Gado ng mga bantay sa bukana ng baryo para makita agad nila kung may lalabas man o papasok. Kung sa kalsada kayo dadaan, siguradong mahuhuli kayo bago pa man kayo umabot sa arko ng baryo. Kahit na may mutya pa si Gwen, makikita at makikita ng dalawang mata nila kung sakay kayo ng tricycle mo, Anton. Ano pong gagawin natin ngayon? Baka may iba pang paraan. Bumidahon ka, Anton. Ang totoo, may isa pa akong alam na paraan para makaalis na tayo dito sa baryong ito. Ngayong gabi rin mismo. Wala akong magawa kundi makinig at sumunod na lang kay Mang Ruel dahil siya ang mas matagal nang naninirahan doon at may malawak ng kaalaman sa uri ng mga aswang na kalaban namin. Hindi pala uubra ang naisip kong plano na hintayin ng umaga bago kami kumilos.
Wala palang kahinaan sa liwanag mga hinayupak na aswang na yon. Kaya malaya silang nakakahalubilo sa mga tao kahit anong oras. Pakiramdam ko, cornered na kami at wala nang ibang solusyon na pwede naming gawin para hindi mamatay. Halos mawalan na ako ng pag-asa noon. Nang bigla na lang sabihin ni Mang Ruel na may isa pa pala siyang alam na paraan. Isang paraang matagal-tagal na rin pala niyang inihanda dahil nga sa takot at paranoia niya. Na baka isang araw ay bigla na lang magbago ang isip ng mga aswang at isa-isa silang kainin sa baryo. Hindi ko lubos akalain na ang simpleng matandang may-ari ng inuupahan kong bahay ay may lihim palang daan palabas ng baryo na siya lang ang nakakaalam. Sumunod kayo sa akin. Dito tayo sa loob ng kwarto ko. Bilis! Anong gagawin natin doon, Mang Ruel? Wala naman pong bintana doon na pwedeng labasan ha. Kung magtatago lang din tayo, mas mabuti pa atang sa kisame na lang tayo umakyat. Basta, sumunod na lang kayong dalawa sa akin sa pinag-utos ko. Wala na tayong oras para magtalo pa. Halina kayo. Anton, sundin na lang natin siya. Baka may alam siyang taguan na mas ligtas. Wala rin naman tayong ibang pupuntahan kung sakaling bumalik si Nagado rito sa bahay niyo. O sige, susunod na po kami. Isara mo yung pinto, Anton. Ilak mo rin para sigurado tayo. Ayos na, Mang Ruel. Naisara ko na. Ano na pong susunod na gagawin? Tulungan mo akong itulak itong papag ko. Kailangan natin iusog papunta doon sa kabilang gilid ng pader. Hilahin mo ang dulo. Itutulak ko rito sa unahan. Para saan naman po? Maalikabok lang naman dyan sa ilalim, Mang Ruel. Wala naman tayo mapagtataguan dyan kung yan ang iniisip nyo. Hindi tayo magkakasya dyan. Baka may makarinig pa sa labas na kumikilos tayo dito sa bahay. Huwag ka ng puro tanong na bata ka. Itulak mo na lang itong papag. Sige na, ako na bahala. Ako na pong tutulong sa inyo, Mang Ruel. Anton, sa kabilang dulo ka pumunta para mas mabilis nating maiusog itong papag. Iangat na lang natin para hindi gumawa ng ingay. Sige, nakahawak na ako. Sa bilang kong 3, itutulak natin ha. 1, 2, 3. Wala akong ideya kung anong tumatakbo sa isip ni Mang Ruel nung mga oras na yon. Pero dahil nakita ko ang determinasyon sa mga mata niya, sumunod na lang ako. Mabigat ang kawayang papag, lalo na't may mga nakapatong panggamit sa ibabaw nito. Kaya kinailangan pa namin magtulong-tulong para lang maiusa dito, patungo sa kabilang pader. Medyo napangiwi pa ako nung marinig ko ang mahinang pag-ingit ng kawayan sa sahig. Dahil kinakabahan nga ako may ibang makarinig sa amin, hindi man mga aswang, baka mga tsismosang kapitbahay naman. Tapos makarating pa sa kanila. Pagkausog namin sa papag, bumungad sa amin ang sahig na kahoy na nababalot ng makapal na alikabok at mga agiw. Puno ako ng pagtataka dahil wala naman akong nakitang kakaiba doon. Akala ko talaga ay pasisiksikin niya kami doon sa ilalim. Pero nagulat ako nang biglang yumuko si Mang Ruel. Ipinasok niya ang mga daliri niya sa isang maliit na puwang sa pagitan ng mga tabla. At malakas na hinugot pataas ang isang piraso ng kahoy. Napasinghap na lang kaming dalawa ni Gwen nang biglang umangat ang pakwadradong putol ng sahig na bumuo ng isang madilim na butas. Diyos ko, isa ba yung lagusan, Mang Ruel? May ganyan pala sa ilalim ng bahay niyo? Oo nga. Paano nagkaroon ng ganyang kalaking butas sa ilalim ng sahig niyo, Mang Ruel? Pintuan ba yan papunta sa ilalim ng lupa? Wala ko kayo nababagit sa akin tungkol dito. Simula nang umupa ako. Matagal ko na itong ginawa, Anton. Unti-unti ko itong hinukay. Simula pa noong mga nakaraang taon. Sadyang hindi ko lang ipinaalam sa kahit na sino. Kahit sa mga nangungupahan dito. Ibig sabihin, noon pa man, talagang pinaghahandaan niyo na ang pagtakas sa baryong to? Oo, Gwen. Sakaling ang bigla na lang mag-atake ang mga aswang at magbago ang isip nila sa kasunduan. Gusto kong may madadaanan ako palabas ng hindi nila nalalaman. Pero Mang Ruel, kung matagal nyo na palang gustong umalis rito, bakit nanatili pa kayo? Pwede naman pala kayong tumakas noon pa at mamuhay ng payapa sa ibang bayan eh. Bakit inabot pa kayo ng ilang taon dito sa baryo? Hindi ganong kadali yun, Anton. Palagi akong nagdadalawang isip. Ayaw ko kasi sanang iwan itong bahay na to. Ito na lang kasi ang nag-iisa at natitirang alaala ng pumanaw kong mag-ina. Dito kami nangarap, bumuo ng pamilya ng asawa kong si Carmen noon. Pumanaw ang mag-ina niyo? Paano po sila nawala, Mang Ruel? May sakit po ba sila dati? Sabay silang namatay, Gwen.
Nung ipanganak pa lang, nagmisis ko ang una sana naming anak. Nakikiramay po ako, Mang Roel. Dahil po ba sa komplikasyon sa panganganak kaya nangyari yun? Baka hindi naagapan ng kumadrona. Iyan din ang akala ko nung una. Pareho silang binawian ng buhay matapos siyang manganak dito mismo sa kwartong ito. Pero nang linisin at ilabas ang bata, nakita kong butas ang ulo ng anak ko, Anton. Ano? Butas ang ulo? Oo. Wala nang laman ang bugo niya nang ilabas siya. Sinipsip na ang utang niya habang nasa sinapupo ng palaang ng kasawa ko. Malaki ang kinala ko na ang mga aswang na nakatira sa dulong baryong yon ang may kawa doon. Palagay ko'y tinitiktikan nila siya. Inunti-unti hanggang sa manganak siya. Wala po kayong ginawa? Hindi niyo po sila kinumpronta para humingi ng hustisya sa ginawa nila sa pamilya niyo? Wala akong sapat na ebidensya noon, Anton. Saka aminin ko, natakot ako. Takot na takot akong kumprontahin silang mag-isa dahil alam kong wala akong laban. At baka ako naman ang isunod nila. Kaya itinagbo ko na lang ang galit ko sa loob ng maraming taon. Hanggang napagdesisyonan kong gawin itong lagusan. Kaya pala ganun na lang ang galit at takot ninyo sa kanila. Pareho pala tayong biktima ng mga halimaw na yun, Mang Roel. Pero ngayon, dahil sa inyong dalawa, lalo na sa iyo, Gwen, may matibay na dahilan na ako para tuluyang tumakas at iwan ang lugar na to. Hindi ko hayaang may mamatay na naman ng dahil sa kanila. Kahit na natatakot ako. Saan ba papunta yung lagusan na yan, Mang Roel? Ligtas ba tayo dyan? Baka mamaya ay maamoy pa rin nila tayo dyan sa ilalim habang naglalakad tayo. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Mang Roel. Habang tinititigan ko ang nanlulumo niyang mukha, unti-unting lumukob sa akin ang tindi ng kalupitan ng mga aswang sa baryong ito. Hindi lang sila bastang nananakot. Naninira sila ng pamilya at wala silang sinasanto kahit pa mga inosenteng sanggol na hindi pa isinisilang. Naunawaan ko rin kung bakit minabuti ng matanda na sarilinin ang pigati niya sa loob ng matagal na panahon. Ang bahay na inuupahan ko, ang mismong sahig na tinatapakan namin, ay saksi pala sa isang malagim na trahedya. Pero sa kabila ng lungkot, nakita ko rin ang pag-asa sa mga mata ni Mang Roel. Handa na siyang bitiwan sa wakas ang nakaraan para iligtas kami sa kasalukuyan. Ibinanin ko ang tingin ko sa madilim na butas sa sahig. Iniisip kung saan kami dadaan sa makipot at malamig na daang yon. At kung magiging sapat ba ito para makatakas kami sa matalas na pang-amoy ng grupo ni Gado. Papuntay ang lagusan na yan direkta sa gubat. Malayo sa mga kabahayan. Pwede tayong dumaan palabas doon hanggang sa makarating tayo sa bayan nang hindi nakikita sa kalsada. Sa gubat? Pero marami pong aswang ang nagagawi sa gubat para maghanap ng mabangis na hayop. Kapag wala po silang makain sa baryo, di ba? Paano kung makasalubong natin sila doon? Wala di isang aswang ang nagpupunta sa bahagi ng gubat na yan. Sigurado ako dyan, Gwen. Dahil puno yun ang mga tinatawag na halamang kate. Halamang kate? Ano naman yun? Nakakamatay ba ng aswang yun kaya takot sila doon, Mang Roel? Mga halamang pangunta yun sa aswang at iba pang klaseng mga maligno. Gawa ng kalikasan mismo. Kapag dumikit sila doon, parang sinusunog ang balat nila na hindi agad naghihilom. Kaya iwas na iwas sila sa parting yun ng gubat. Tayong mga tao lang ang pwedeng dumaan doon ng ligtas. Kung ganon, perpekto palang daanan yun para sa atin. Kailangan na nating magbadali bago pa sila mag-isip na balikan tayo rito. Baka maya-maya lang, wasakin na nila yung pinto sa sala. Tama. Mag-alsa balutan na tayo ngayong gabi rin mismo. Kunin niyo ang lahat na pwedeng dalhin na gamit natin. Mga damit, pera, at lahat ng natitira nating pagkain sa kusina para may bahang tayo. Tutulungan ko na po si Anton na mag-ayos ng mga gamit niya doon sa kabilang kwarto para mas mabilis tayo. Sige, Anton. Kunin mo na ang bag mo roon sa kwarto. Dadalhin ko na rin itong mga natitira kong ipon dito sa alkansya ko. Bilisan lang natin dahil baka may mga bantay na sa paligid.
Opo, Bang Roel. Kukunin ko lang pati yung mga dilatang binili ko kahapon. Sayang naman kung may iwan dito. Tara, Gwen. Walang pag-aaksaya ng oras, mabilis na kaming kumilos para mag-alsa balutan ng gabing yon. Habang nagmamadaling ipasok sa loob ng malaki kong backpack ang mga damit ko at lahat ng pwedeng dalhin na makakatulong sa pagtakas namin, hindi ko maiwasang makaramdam ng magkahalong kaba at excitement. Sa wakas, may pag-asa na kaming makalayo sa isinumpang baryong ito. Nakita ko rin kung paano maingat na itiniklop ni Gwen ang ilang damit na ibinigay ko sa kanya bilang pamalit. Nang matapos kami sa kabilang kwarto, mabilis kaming bumalik kay Mang Roel na noon ay nakatayo sa gilid ng bukas na lagusan. May hawak siyang isang maliit na gasera at isang malaking supot na naglalaman ng mga pagkain. Handang-handa na talaga siya. Nakuha ko na lahat ng kailangan ko, Mang Roel. Ilang damit lang naman at yung ipon ko sa pamamasada ang nandito. Heto rin yung mga dilata. Ikaw, Gwen, ayos na ba yung mga ibinigay ko sa'yo? Oo, Anton. Ayos na sa akin to. Bukod dito sa mutsang nasa bulsa ko, handa na ako. Wala naman talaga akong gustong dalhin mula roon. Mabuti. Halina kayo. Bumaba na kayo rito sa lagusan. Dahan-dahan lang pag-aapas sa hagdanan ng kahoy. Madilim sa ibaba at baka madulas kayo. Bababa na po. At teka, Mang Roel, ano yung mga nakasabit dyan sa gilid ng pader ng lagusan? Mga itak ba yan? Ang dami naman yan ah. Oo, at may mga sibat ding yari sa kawayan. Nagtago rin kasi ako ng mga armas dito sa ilalim bilang panlaban natin. Kung sakaling magkaaberya at magkasalubog tayo ng kung anuman. Talagang handang-handa pala kayo para sa araw na to, Mang Roel. Bilib ako sa tapang nyo. Hindi nyo lang ipinapakita. Kailangan. Kumuha ka ng isa dyan, Anton. Itong pinakamatulis na itak ang dalhin mo. Isuksok mo dyan sa gilid ng pantalon mo para madaling mong mabunot. Sige po. Akin na. Ang bigat pala nito. Paano po kayo dyan sa itaas? Kailangan kong ibalik ang pagkakatakip ng papag bago ko tuluyang isara itong pintuang kahoy. Hindi tayo pwedeng mag-iwan ng bakas. Tulungan ko na po kayo. Hihilayin natin pababa yung papag para matakpan ulit yung butas. Kapag naisara nyo na yung takip. Kaya nyo po bang mag-isa dyan sa taas? Kaya ko na to. Hihilahin ko na lang ang kama patras bago ko isara ang takip. Para kapag sakaling pasukin nila ang bahay, hindi nila agad matutukoy kung saan tayo nagdaan. Namangha ko nang makita ko ang mga nakahilerang patalim at sibat na nakasabit sa dingding ng lagusan pagkababa ko. Tunay ngang handang-handa ang matanda para sa isang digmaan kung kinakailangan. Kinuha ko ang matalim na itak at isinuksok yon sa gilid ng bewang ko tulad ng ipinag-utos niya. Pakiramdam ko ay nadagdagan ang lakas ng loob ko dahil may magagamit na akong proteksyon. Napanood ko mula sa ibaba kung paano maingat na ibinalik ni Mang Roel ang kawayang papag sa ibabaw ng butas bago niya tuluyang ibinaba ang pintuang kahoy na nagkubri sa aming tatlo sa dilim. Umalingaw-ngaw ang kalabog ng kahoy. Tanda na tuluyan na naming iniwan ang lumang bahay. Mabilis kaming tumalikod at nagsimulang lakbayin ang lagusan. Ang dilim po dito sa ilalim, Mang Roel. Wala ba tayong ibang ilaw bukod dyan sa maliit na gasera nyo? Teka, may maliit akong flashlight na dala mula sa tricycle. Heto. Buti na lang pala at bumila ako ng baterya kanina. Eto pa rin sa bulsa ko. Magagamit natin to ng matagal. Ito na muna ang gamitin natin. Mabuti pa nga. Medyo natatakot ako sa dilim. Tapos, ang lamig pa ng hangin dito. Parang nakakapanginig ng laman. Dire-diretso lang tayo sa paglalakad. Huwag kayong hihiwalay sa likuran ko. At baka maligaw kayo sa mga liko-likong lagusang ito. Maraming sanga-sanga ang hinukay ko rito. Pampalito sakaling may sumunod. Gaano pa ba kalayo itong lalakarin natin, Mang Roel? Parang sumisikip na ho itong dinadaanan natin ah. Kailangan ko nang iyukod ang ulo ko para hindi tumama sa mga nakausling ugat ng puno. Malapit na tayo sa dulo, Anton. Konting tis na lang. Nakikita ko na yung uwang ng kuweba doon sa unahan natin. Oo nga. May kaunting liwanag na pumapasok mula sa labas. Baka sinagyan ng buwan. Ay, salamat. Parang kinakapos ako ng hininga sa ilalim ng lupang to. Ang init at ang lagkit pa sa balat. Ayan na, lalabas na tayo. Patayin mo na yung flashlight mo, Anton. Dahan-dahan ang paghakbang sa mga bato. Paglabas no, madulas yan.
dahil sa hamog. Tama nga ang sinabi ni Mang Roel. Tinahak lang namin yung makipot at mahabang lagusan sa ilalim ng lupa at hindi nagtagal ay nakaramdam na kami ng malamig at sariwang simoy ng hangin sa gubat. Lumabas kami mula sa isang tago at madilim na kuweba. Nang tuluyang makalabas ang mga paa ko mula sa butas na iyon, isang malawak at siksik na kagubatan ang bumungad sa amin. Ang liwanag ng buwan ay pilit na sumisingit sa pagitan ng malalago at matataas na mga sanga ng mga puno na siyang nagsilbing tangi naming gabay sa gitna ng kadiliman. Napansin ko rin ang paligid ay nababalot ng kakaibang mga halaman na may maliliit na tinik at makakapal na baging na gumagapang sa mga puno. Sigurado akong ito na ang sinasabi nilang lugar na hindi mapapasok ng mga halimaw mula sa baryo. Ang daming halaman dito sa labas ha. Ito ba yung gubot na sinasabi niyo, Mang Roel? Yung hindi mapupuntahan ng mga aswang? Oo, eto na ang gubat. Tingnan nyo yung mga baging na matutulis na dahon na nakakapit sa mga puno. Yang mga halaman na yan ang tinatawag na halamang kate na iniiwasan ng mga aswang. Dapat ba iwasan natin din yan? Baka mangati rin tayo ng gusto at magsugat ang balat natin kapag nasagi natin ang hindi sinasadya. Ayon sa kwento ni Lola Adil sa akin dati, masama lang yan sa mga maligno. Pero sa tao, parang pangkaraniwang damo lang daw yan na walang epekto sa balat. Kaya ligtas tayo rito. Tama ang sinabi ni Gwen. Pero wag na rin kayong maglilikot at wag nyo nang hawakan para sigurado. Tumakbo na tayo ng tuloy-tuloy dahil malayo-layo pa ang kalsada. Kaya niyo pa ba, Mang Roel? Medyo babato at madulas itong daan dito sa loob ng gubat. Baka madapa kayo. Aalalayan ko siya sa kanang braso niya, Anton. Ikaw naman sa kaliwa. Sabay-sabay tayong tatakbo para walang maiiwan. Huwag nyo na akong kalalahanin. Matibay pang mga tuhod ko kaysa sa inyo, ano? Bilisan na natin. Hanggang sa makarating tayo sa highway, walang hihinto. Matapos ang naging usapang yun sa bungad ng kuweba, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Tuloy-tuloy ang ginawa naming pagtakbo sa gitna ng gubat. Wala na kaming lingon-lingon, wala na ring huminto. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na pagtibok ng sarili kong puso. Ang kaluskos ng mga tuyong dahong natatapakan namin at ang mabilis na paghinga ni Mang Roel at Gwen sa tabi ko. Kahit ilang beses akong nadapa at nasugatan sa mga nakausling ugat, mabilis akong bumabangon para ipagpatuloy ang pagtakbo. Ang mga baging na tinatawag nilang halamang kati ay dumadampi sa balat namin. Pero gaya ng ipinaliwanag ni Gwen, wala itong naging epekto sa amin kundi bahagyang kiliti lang sa balat. Tanging ang pag-asam na makalayo ang nagtulak sa amin para hindi intindihin ang hapdi ng mga gasgas at ang matinding pagod ng aming mga kalamnan. Hanggang sa wakas, natanaw ko ang mga ilaw ng iilang sasakyan na nagdaraan mula sa malayo. Eto na, nakikita ko na yung kalsada. Highway na ito ng kabilang bayan, di ba, Mang Roel? Oh, nakarating din tayo sa wakas. Ligtas na tayo rito. Wala nang makakasunod sa atin dito ng basta-basta. Malayo na tayo sa teritoryo nila. May mga dumadaan na rin pang gabing jeep at mga truck. Ano na nga gawin natin ngayon? Saan tayo pupunta ng ganitong oras? Kailangan natin maghanap ng matutuloy muna ngayong gabi. Pare-pareho tayong pagod. At kailangan din natin magpahinga para makapag-isip ng maayos kung paano tayo kikilos bukas. May alam akong maliit na Indian sa unahan ng highway na ito. Nagpapaupa sila ng kwarto ng mura para sa mga biyahero na ginagabi sa kalsada. Doon na muna tayo magpalipas ngayon. May pera pa ba kayo? Baka wala na tayong pambayad. Pasensya na kayo pero wala talaga akong maiaambag. May dala akong pera sa bag ko. Nakapagtabi ako galing sa pamamasada ko nitong mga nakaraan. Ako na ang bahala sa matutuloy natin ngayon. Halina kayo. Maglakad na tayo doon para makapagpahinga na kayo pareho. Ginamit ko ang ipon kong pera para makapag-check-in kami sa sinasabing inn ni Mang Roel. Isang maliit na establishmento lang yon sa tabi ng highway na nag-aalok ng simpleng kwarto para sa mga biyahero. Yung highway kasi na yon ay daanan ng mga sasakyang may kargada. Hindi man kasing ganda ng mga hotel sa Maynila yung inn, pero sapat na para makapaglinis kami ng katawan matapos ang nakakapagod naming pagtakbo sa gubat. Nang makapasok kami sa kwarto, agad kong naramdaman ang pagbagsak ng katawan ko dahil sa tindi ng pagod. Pero mas nangibabaw ang pakiramdam ng ginhawa dahil malayo na kami sa panganib.
Pagkatapos naming magpalit ng malinis na damit at makainom ng tubig, naupo kami upang pag-usapan kung paano kami makakaahon mula sa bangungot na pinagdaanan namin. Umupo na muna kayo dyan sa mga kama nyo. Kumuha ko ng tubig doon sa labas ng kwarto natin. Parang tuyo-tuyo ng lalamunan ko sa katatakbo natin eh. Sandali, ipagsasalin ko kayo. Sige po, Mang Ruel. Ako rin eh. Parang nangangalay na ang mga binti ko. Hindi ako sanay tumakbo ng ganun kalayo. Upo ka muna dyan, Gwen. Ligtas na tayo rito. Hindi pa rin ako makapaniwalang nakalabas ako ng buhay sa baryong yun. Parang panaginip lang ang lahat ng to. Maraming salamat sa inyong dalawa. Ito na ang tubig. Uminom na muna kayo at kumalma. Kailangan natin magplano kung anong susunod natin gagawin bukas ng umaga. Hindi tayo pwedeng habang buhay tayong nagtatago rito sa kabilang bayan nang walang malinaw na direksyon. Kailangan nating puntahan si Lola Adele. Siya lang ang naiisip ko makakatulong sa atin ngayon. Ha? Yung albularya na nagbigay sa'yo ng mutya at ng mga lason sa aswang? Alam mo ba kung saan siya nakatira dito sa bayan? Oo. Madalas ko siyang puntahan kapag pinapayagan akong mamalengke ni Nagado dati. Siya lang ang nakakaalam kung paano tayo tuloy makakatakas sa mga aswang nang hindi nila tayo nasusundan at kung paano natin mapupuksa kapag nahanap nila tayo. Kung ganon, yun ang gagawin natin bukas na bukas din. Pupuntahan natin ang albularyang yon para makahingi tayo ng tulong. Sige na, magpapahinga na ako rito sa kabilang papag. Pagod na ang buto ko. Sige po, Mang Roel. Magpahinga na po kayo. Babantayin ko muna ang pinto natin habang gising pa ako. Anton, pwede ba tayo mag-usap sandali habang natutulog si Mang Roel? May gusto lang akong sabihin sa'yo. Oo naman. Ano yung Gwen? May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang gamutin natin yung mga sugat at pasamo sa mukha para hindi na magdugo? Hindi na. Malayo naman to sa bituka. Gusto ko lang sana magpasalamat sa'yo ng sobra-sobra. Kung hindi mo ako pinagbuksan ng pinto kanina, siguradong patay na ako ngayon at pinagpapiyasta na nila. Wala yung Gwen. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman kayang matiis na may mamamatay sa harap ko na wala man lang akong ginagawa para tumulong. Pero isinugal mo ang buhay mo para sa isang tao ngayon mo lang nakilala. Hindi lahat ng tao gagawin ang ginawa mo. Ibang klaseng kabutihan mo. At habang buhay akong may utang na loob sa'yo, Anton. Hindi mo kailangang ilubog sa utang na loob ang sarili mo sa akin. Ginusto ko namang tulungan ka. Alam mo, Gwen, pakiramdam ko hindi lang basta aksidente ang lahat. Pinagtagpo talaga tayo ng Diyos para magawa kitang tulungan. Pakiramdam ko, ito talaga ang gusto niyang mangyari. Habang tulog si Mang Roel sa kabilang kama, naiwan kami nag-uusap ni Gwen sa madilim na sulok ng kwarto. Natatanglawan lang ng liwanag mula sa poste sa highway na tumatagos sa bintana ang aming mga mukha. Damang-dama ko ang sinseridad sa bawat pasasalamat niya sa akin nung gabing yun. Pero sa totoo lang, ang nakikita ko sa kanya ay hindi lang isang babaeng naghahanap ng kaligtasan, kundi ang isang pagkakataon para itama ang pagkakamali ng nakaraan ko. Habang tinititigan ko ang mga pasa sa kanyang braso at ang sugat sa kanyang labi, hindi ko maiwasang alalahanin ang eksaktong sitwasyon ng nanay ko noon. Kung paanong wala akong lakas at tapang na ipagtanggol siya laban sa kalupitan na sa wakas ay nagawa ko na ngayon. Anong ibig mong sabihin, Anton? Paanong pinagtagpo tayo? Matagal ko nang daladala ang bigat sa dibdib ko, Gwen. Nung bata pa kasi ako, wala akong nagawa nang bugbugin ng amain ko hanggang mamatay ang sarili kong nanay. Natago lang ako sa ilalim ng kama noon. Nakikinig lang ako sa iyak at pagmamakaawa niya. Duwag ako noon, Gwen. Kaya hindi ko kaya kung mauulit pa yung ganoon ngayong may kakayahan akong gawin ng tama. Anton, nakikiramay ako. Hindi mo kasalanan yon. Bata ka pa noon at wala kang laban sa amain mo. Hindi mo dapat sinisising sarili mo. Pero dala ko ang malaking pagsisising yun hanggang ngayon. Binabagabag ako ng konsensya ko. Kaya nang makita kitang bugbog sarado sa tapat ng bahay kanina at nagmamakaawa, nakita ko sa'yo ang nanay ko. Kaya pala tinulungan mo ako, kahit alam mong delikado. Oo. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko nahahayaang maulit yung nangyari noon. Sa harap mismo ng mga mata ko. Hindi ko nagawa sa nanay ko yun. Ng mga oras na kailangan niya ng kakampi. Kaya gagawin ko ang lahat para protektahan ka mula kay Gado. Maraming salamat talaga, Anton. Hindi ko sasayangin tong ikalawang buhay na ibinigay mo sa akin. Pangako, magiging matapang na rin ako para sa ating lahat. Sige na.
Punasan mo na yung luha mo at magpahinga ka na muna dyan sa kama. Bukas, hahanapin natin si Lola Adele. Matatapos din ang kalbaryo mo. Hindi kita iiwan hanggat hindi tayo nakakasigurong ligtas ka na. Gwen, ito na ba yung bahay ni Lola Adele? Medyo tagurin pala itong lugar niya dito sa kabilang bayan, no? Oo, Anton. Tama tayong napuntahan. Dito nga yun. Ganyan talaga ang pwesto ng bahay niya. Sinadya niyang ipatayo sa dulo at medyo malayo sa karamihan para hindi masyadong mapansin ng mga taong mga ginagawa niya. Halina kayo. Kakatok na ako at baka may makakita pa sa atin sa labas. Kinakabahan ako, Gwen. Baka mamaya, ipagtabuyan tayo niyan dahil may kasama ka mga estranghero. Alam mo naman siguro kung gaano kaingat ang mga albularyo sa mga taong hindi nila kilala. Baka isipin niya, ay mga kasabwat kami ng mga taga-baryo. Huwag kayong mag-alala, Mang Ruel. Kilala na ako ni Lola Adele. Sasabihan ko na lang na kayo ang nagligtas sa akin kagabi mula kay Gado. Kaya mapagkakatiwalaan niya kayo. Lola Adele? Tao po? Lola Adele? Si Gwen po ito. Buksan niyo po ang pinto. Kailangan po namin ng tulong. Sandali lang. Sino ba yan ang gugulo ng ganito kaaga? Ay Diyos ko, Gwen. Anong nangyari sa'yo, Ineng? Bakit puro pasa at sugat ka? Sinong may gawa niyan sa'yo? Lola Adele, tinangka na po akong patayin ni Gado at ng mga kasama niya kagabi. Nalaman po nilang sinusubukan kong tumakas. Buti na lang po't iniligtas ako ng dalawang to. Eto po si Anton at si Mang Ruel. Wala na po kaming ibang matakbuhan kaya dito na po kami dumiretso pagkagaling sa highway. Sos Mariosep na mga halimaw yon. Wala na talaga silang patawad. Hali kayo. Pumasok muna kayo rito sa loob at nang magamot ko agad yung mga sugat mo. Delikado kayo sa labas at baka may sumunod pala sa inyo na hindi nyo napansin. Pagkapasok namin sa bahay ni Lola Adele, agad niyang inasikaso si Gwen. Pinaupo niya kami sa isang mahabang upuang kawayan at kumuha siya ng maligamgam na tubig na may halong mga dinikdik na dahon. Habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang mga pasa at sugat ni Gwen sa braso at muka, idinitalye namin sa kanya ang lahat na nangyari kagabi. Ikinuwento ko kung paano kami nakatakas gamit ang lagusan ni Mang Ruel sa ilalim ng lupa. Tahimik lang na nakikinig ang matanda. Pero kitang-kita ko ang nag-aalab na galit sa mga mata niya sa tuwing nababanggit namin ang pangalan ni Gado at ang kalupitan ng mga aswang. Hindi na nakapagtataka kung bakit gano'n na lang ang malasakit niya sa dalaga. Nang matapos siyang manggamot, humarap siya sa aming dalawa ni Mang Ruel. Ganun po ang buong nangyari, Lola Adele. Kung hindi kami umalis kagabi, siguradong pinatay na si Gwen doon. At malamang nadamay na rin kami ni Mang Ruel ng walang kalaban-laban. Kaya nandito po kami para humingi ng tulong. Baka po may alam kayong paraan kung paano sila mapupuksa. O nga po, Aling Adele. Ayaw na rin naming mabuhay sa takot araw-araw. Ilang taon na akong nagtago at nagtiis sa baryong yon dahil sa ginawa nila sa mag-ina ko doon. Tama na ang pagtatago. Kung may alam kayo para tapusin na ang kasama nila, handa po kaming tumulong kahit anong mangyari. Huwag na kayong mangamba. Ligtas na kayo rito sa bahay ko. At Ruel, Anton, matagal ko na rin pinag-aaralan kung paano uubusin ang lahi ng mga halimaw na yan. Gwen, di ba sinabi ko na sa'yo noon na unti-untiin mong ihalo sa pagkain nila yung lasong ibinigay ko sa'yo? Nagawa mo ba yon bago ka nila saktan? Opo, sinunod ko po yun. Halos 3 buwan ko pong inihahalong laso ng paunti-unti sa mga paborito nilang pagkain at inumin. Tiniyak ko pong pantay-pantay nilang nakakain yun araw-araw. Wala naman po silang napapansin dahil wala namang lasa yung binibigay ninyo. Mabuti kung gano'n. Dahil ang lasong yon ay hindi lang basta pangpahina ng aswang. Gawa yun sa espesyal na dagta at mga orasyon na ginamitan ko ng itim na mahika. Ngayong pumasok na sa sistema nilang lasong yon, nagkaroon na ako ng direktang koneksyon sa mga katawan at isipan nila. Connection po? Ano pong ibig niyong sabihin? Anton, hindi lang simpleng albularyo si Lola Adele. Isa siyang magaling na manggagaway. Matagal na siyang hindi nakikialam sa mga aswang sa baryo dahil nananahimik na siya. Pero simula nang lumapit ako sa kanya noon at umiyak para humingi ng tulong, ipinangako niyang tutulungan niya akong makalaya. Tama si Gwen.
Gagamitin ko ang koneksyong nabuo ng lason para magsagawa ng isang mabigat na orasyon. Isang orasyon para makontrol ko ang utak, kahit na isa lang sa mga aswang na yon. At kapag nagawa ko yon, siya mismo ang uutusan kong umubos sa buong ang kanila. Sila mismo ang magpapatayan. Napakagandang plano niyan, Lola Adele. Gagamitin natin sila laban sa sarili nila. Pero gaano naman po katagal bago nyo magawa ang orasyon na yon? Baka matagpuan na nila tayo rito bago po man makumpleto yan. Paniguradong hinahanap na nila kami ngayon. Parang tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan nang marinig ko ang revelasyong yon. Isang manggagaway pala ang kaharap namin. May halong kaba ang naramdaman ko dahil kilala ang mga manggagaway sa kakayahan nilang manakit kung gugustuhin nila. Pero mas nangibabaw ang pag-asa sa dibdib ko. Sa wakas, may laban na kami sa mga halimaw na sumira sa buhay ni Gwen at Mang Roel. Ipinaliwanag ni Lola Adele na kailangan niya ng sapat na oras at matinding konsentrasyon para sa ritual. Hindi raw madaling pasukin ang isip ng isang aswang, lalo na't likas na mabangis at malakas ang isip ng mga ito pagdating sa panlilindang. Kaya habang isinasagawa niya ang mahabang preparasyon, pinatuloy niya muna kami sa isang maliit na kubo niya na nasa likuran lang ng kanyang bahay. Araw-araw kaming tumutulong sa magawaing bahay para hindi kami maging pabigat. Habang tuwing gabi naman ay nagkukulong si Lola Adele sa kanyang kwarto para mag-orasyon. Ayon sa kanya, dinadalaw daw niya sa panaginip ang mga aswang para subukang hanapin kung sino ang may pinakamahinang resistensya sa kanila. Anton, Iho, pakisibak naman ang mga kahoy na yan dun sa tabi ng bakod. Kailangan natin ng marami-raming panggatong para mamayang gabi. Magpapakulo ako ng mga ugat ng puno para sa ritual. Medyo mahaba-haba ang orasyon ko mamaya. Opo, Lola Adele. Ako na po ang bahala dyan. Ihanda ko na rin po yung kalandikaw ninyo sa kusina para paglabas yung mamaya. Galing sa kwarto, isasalang nyo na lang yung palayok ninyo. Aba, napakasipag naman talaga nitong si Anton. Swerte siguro ng babaeng mapapangasawa nito, ano, Gwen? Gwapo na, matapang pa, tapos iniligtas ka pa. At ngayon naman, napakadaling utusan sa bahay. Wala ka lang, hahanapin pa. Nako, Mang Roel, kayo talaga. Kung ano-ano na naman pong napapansin nyo at kinakantsuwan nyo na naman kami. Tinutulungan lang naman po tayo ni Anton dahil nakikituloy tayo rito kina Lola Adele. Nakakaya naman po kung nakaupo lang tayo. Sus naman ito, kunwari ka pa. Nakikita ko naman kung gaano kayo magtiginan ditong mga nakarang araw. Lalo na habang nung naghuhugas kayo ng pinggan. Kung nakita ko sana kayo sa ibang sitwasyon, isipin kong matagal na kayong magkasintahan. Bagay na bagay kayo. Para kayong mag-asawang nagtutulungan. Ay, hayaan mo na nga sila, Roel. Mga bata pa yan. Pabayaan mong silang makatuklas ng nararamdaman nila para sa isa't isa. O sige na, pumunta na kayo sa mga gawain ninyo para makapagsimula na ulit ako mamayang paglubog ng araw. Halos mag-isang linggo na rin kaming nananatili sa kubo ni Lola Adele noon. Dahil sa araw-araw naming magkakasama, hindi ko maiwasang mapansin na palagi kaming tinutokso ni Mang Roel at Lola Adele. Hindi ko naman itatanggi sa sarili ko na sa bawat araw na nakikita ko si Gwen, na unti-unting nakakabawi ng sigla, mas lalong napapalapit ang loob ko sa kanya. Nawala na yung takot sa mga mata niya at mas madalas na siyang ngumiti ngayon kumpara noong unang gabi ko siyang makita. Isang gabi, habang nag-oorasyon si Lola Adele sa loob ng bahay at natutulog na si Mang Roel, naiwan kaming dalawa ni Gwen sa labas ng kubo. Nakaupo kami sa kawayang upuan at tahimik na pinagmamasdan ang mga bituin. Payapa ang paligid at tanging mga huni lang ng mga kuliglig at ang mahinang bulong ni Lola Adele mula sa loob ang naririnig namin. Ang tahimik dito, no? Malayong malayo sa barin na nagado. Na laging may pangamba kung aabutin mo pa ba ng buhay ang kinabukasan. Dito, pakiramdam ko. Nakakahinga na ako ng maluwag. Pakiramdam ko. Normal na tao ulit ako. Oo nga eh. Sana pagkatapos ng lahat ng to, tuloy-tuloy na ang kapayapaan para sa Gwen. Matapos mo na problema natin dito, gusto kong malaman mo na nandito lang ako para suportahan ka.
Deserve mong maging masaya pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo. Maraming salamat talaga, Anton. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang lahat ng tulong mo. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin. Paano kaya kung hindi ka napadpad sa baryo namin? Baka matagal na akong wala. Bakit ka nga ba napunta doon? Ang layo ng baryo na yun sa syudad kung saan ka galing, di ba? Ay, mahabang kwento, Gwen. Pero ang totoo niyan, gusto ko lang talagang lumayo noon sa syudad. Tumaka sa mga bagay na nakakasakit sa akin. Nabigo kasi ako sa pag-ibig kaya ako nagdesisyong magpakalayo-layo at magsimula ulit. Nabigo sa pag-ibig? Iniwan ka ng nobyo mo para sa iba? Paano nangyari yon? Mukha ka namang mabait at seryoso sa buhay. Oo. Akala ko nga siya na yung makakasama ko habang buhay. Ibinigay ko na lahat. Nagpakapagod ako sa pagtatrabaho sa pabrika araw at gabi para lang maibigay yung mga gusto niya. At para makapag-ipon kami para sa kasal. Tapos isang araw, malalaman ko na lang na... basta, napakasakit ang nangyari sa akin, Gwen. Kaya napagpasyan kong umalis na lang kaysa araw-araw kong maalala yung ginawa niya sa akin. Doon nga ako napadpad sa inyo. Napakasakit nga nun. Pareho pala tayong tumatakas mula sa mga taong nanakit sa atin ng sobra. Pero sana, ngayong nandito tayo at pagkasama, sana hindi ka na muling tumakbo pa. Nandito na ako, Anton. Gusto ko sanang sabihin na, pangako, hindi kita sasaktan. Hindi ko inasahan ang mga sinabi niyang yon. Pero nang marinig ko ang seryoso at malambing niyang boses, para bang naghilom lahat ng sugat na daladala ko mula sa nakaraan. Tiningnan ko siya sa mga mata at doon ko napatunayan na hindi na lang awa ang nararamdaman ko para sa kanya. Mahal ko na yata ang babaeng ito. Lumipas pa ang mga araw at naging mas malalim ang samahan namin ni Gwen. At pagsapit ng 2 linggo ng pananatili namin doon, nakatanggap kami ng isang napakagandang balita mula kay Lola Adele. Bago pa sumikat ang araw, pagod na pagod siyang lumabas mula sa kwarto niya. Pawis na pawis siya, pero may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Ay, nagtagumpay ako. Nakuha ko na siya. Sa wakas, pagkatapos ng 2 linggong pagpasok sa panaginip niya gabi-gabi, tuluyan ko nang nakontrol ang isip niya. Totoo po, Lola Adele? Sino po sa kanilang nakontrol niyo? Sinong aswang pong nakuha niyo sa panaginip? Walang iba kundi si Gado. Siya ang may pinakamaraming nainom at nakain sa lason nung pinakain mo sila. Kaya kahit na napakatigas ng utak niya, nagawa ko pa ring madurog ang resistensya niya. Ngayong gabi rin, isasagawa ko ang huling ritual. Gagamitin ko ang bulong sa hangin para iutos sa kanyang nararapat. Ano pong ipapagawa niyo sa kanya, Lola Adele? Uutusan ko si Gado na tapusin ang sarili niyang angkan. Hindi siya titigil hanggat may natitirang humihinga sa mga aswang na yon. Mamayang gabi, magiging madugo ang baryo nila. Pero ito na ang simula ng tunay na kalayaan mo, Gwen. Nang gabing yun, nasaksihan namin ang tunay na galing at kapangyarihan ni Lola Adele. Naglatay siya ng mga itim na kandila sa sahig at inialay ang ilang patak ng sarili niyang dugo sa isang maliit na mangkok na may mga ugat. Habang umiihip ang napakalakas na hangin sa labas ng bahay, nag-umpisa siyang mag-orasyon ng malakas. Nakapikit siya, nakataas ang mga kamay at waring may kinakausap sa malayo na hindi namin nakikita. Dinig na dinig namin ang bawat diin ng mga salita niya. Mariing nag-uutos at nagdidikta sa isip ni Gado na tapusin ang lahat ng kauri nito nang walang awa. Pagkatapos ng halos 2 oras na ritual, biglang humina ang hangin at dahan-dahang napabagsak si Lola Adele sa sahig. Agad namin siyang inalalayan. Halos maubos ang lakas niya at namumutla siya ng gusto. Pero nangihina man ay nagawa pa rin niyang ngumiti habang sinasabing naging matagumpay ang lahat at malaya na si Gwen. Akala namin talaga ay tapos na ang kalbaryo namin ng gabing yon. Inihiga namin si Lola Adele at panatag kaming bumalik sa kubo para matulog. Hanggang sa nagising kami sa isang napakalakas na kalabog mula sa pinto. Anton, bumigay yung pinto. May sumira galing sa labas. Mga hayop kayo! Akala niyo ba? Ganon-ganon nyo na lang ako makukontrol ng tuluyan, ha? Gado, paanong nandito ka? Dapat ay pinapatay mo pa rin ang mga kauri mo ngayon sa baryo.
Hindi pa ako nagbibigay ng utos na ihinto mo ang pagpatay. Pinatay ko na silang lahat. Pinatay ko na ang sarili kong pamilya at mga kauri ko. Dahil sa litsing mahika mo, ubos na sila. Wala nang natira, kaya sinundan ko ang amoy ng lason mula sa ritual mo. Para kayong lahat naman ang patayin ko bilang ganti. Susundan niyo sila sa impyerno. Huwag kang lalapit! Gwen, Mang Roel, ilayo niyo si Lola Adele. Dito lang kayo sa likod ko. Akong haharap sa kanya. Gado, wala ka ng kawala. Nag-isa ka na lang. At puro ka pa, malalalim ang sugat mula sa pakikipagpatayan sa mga kauri mo. Umalis ka na rito kung gusto mo pang mabuhay ng matagal. Halos manigas ako sa kinatatayuan ko nang tuluyan kong makita ang itsura ni Gado sa liwanag ng buwan. Duguan siya mula ulo hanggang paa at tadtad ng malalalim na hiwa at kalmot ang buong katawan niya na halatang nakuha niya sa matinding pakikipaglaban sa mga kauri niya. Sinubukan ulit ni Lola Adele na mag-orasyon dun mismo sa pinto para kontrolin ang utak niya. Pero laking gulat naming lahat nang makita naming puro dugo rin ang gilid ng ulo ni Gado. Ipinakita sa amin ni Gado kung ano ang ginawa niya gamit ang sarili niyang matutulis na kuko. Winasak at binutas niya ang sarili niyang mga tenga para tuluyan siyang mabingi. Wala na siyang naririnig, kaya hindi na umi-epekto ang anumang bulong o orasyon ni Lola Adele sa kanya ngayon. Wala akong ibang pagpipilian. Alam kong ako na lang ang may kakayahang lumaban ng pisikal noong mga oras na yon. Inigpitan ko ang hawak ng itak na nakuha ko mula pa sa lagusan ni Mang Roel at hinarap ang galit na halimaw. Uunahin kita, lapastangan ka, papatayin kita at inumin ko ang dugo mo bago kong balatan ang buhay ang babaeng yan. Subukan mo, halimaw! Bago mo makuha si Gwen, kailangan mo muna akong patayin. Hindi ako natatakot sa'yo! Anton! Mag-ingat ka! Matalas sa mga kuko niya. Huwag kang lalapit masyado! Ako nang babanat sa likuran. Ito sa'yo, halimaw! Mang Roel! Hayop ka, Gado! Ang dapat sa'yo mamatay na! Napakabilis na mga sumunod na pangyayari. Tinangkang tumulong ni Mang Roel, tinaga niya sa likod si Gado. Pero dahil sa lakas na taglay ng aswang, isang hagip lang ng braso nito ay tumilapo na si Mang Roel sa kabilang gilid ng kubo at agad itong nawala ng malay. Kahit na nangihina at sugatan na si Gado, napakalakas pa rin niya. Hirap na hirap akong sabayan ang bilis ng pag-atake niya sa akin. Ilang beses niyang nakalmot ang mga braso at dibdib ko. Bawat lapis ng kuko niya ay talagang sumusugat ng malalim sa balat ko na agad na nagdudugo. Walang magawa si Gwen kundi ang umiyak at sumigaw habang pinapanood akong nakikipagbuno sa halimaw. Hinang-hina pa rin noon si Lola Adele. Napaluhod ako nang sipain niya ako ng napakalakas sa sikmura. Naramdaman ko ang pagkawala ng hangin sa baga ko. Akala ko talaga yun na ang katapusan ko nang iamba niya ang matutulis niyang kuko para saksakin ako ng direkta sa leeg. Pero dahil sa pagod niya, nakita ko ang bahagyang pagbagal ng pagtaas ng kamay niya at doon nakita ko ang isang pagkakataon. Isang siwang sa depensa niya na kanina ko pa hinihintay. Mamatay ka na! Ikaw ang mamatay, halimaw ka! Anton! Tapos na. Tapos na siya. Wala na siya, Gwen. Anton! Diyos ko! Anton! Ang dami mong sugat! Ang dami mong dugo! Pero pinatay mo siya! Wala na si Gado! Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ko hayang may managit pa sa'yo ng kahit sino. Ligtas ka na, Gwen. Ligtas na tayo. Gamit ang natitira kong lakas at adrenaline, mabilis kong iniwas ang katawan ko palikod at buong puwersang iniwas-iwas ang itak pa itaas. Tumama yun ng napakatindi at eksakto sa leeg ni Gado. Isang malakas at malinis na taga at napugutan ko siya ng ulo. Agad na bumagsak ang katawan ng halimaw sa sahig. Walang buhay. Habang ang ulo nito ay gumulong sa gilid. Napaluhod na lang si Gwen sa tabi ko habang humahagulhol. Hindi dahil sa takot sa dugo ang paligid, kundi dahil sa labis na pasasalamat na sa wakas ay tapos na ang laban. Binitiwan ko ang itak at niyakap ko siya ng maigpit habang sinasabing wala na siyang dapat ikatakot. Tapos na ang bangungot. Malaya na siya at hindi na siya kailanman masasaktan pa ng mga aswang. Pagkatapos ng madugong pangyayaring yon, nagpasalamat kami ng labis at nagpaalam na kay Lola Adele kinabukasan. Matapos magkamalay at magpagaling ni Mang Roel, pinili niyang bumalik sa baryo nila. Ayon sa kanya,
Ligtas na ang lugar dahil inubos na ni Gado ang lahat ng kauri nito. At gusto niyang ipagpatuloy ang buhay niya roon kasama ang mga alaala ng namayapa niyang mag-ina. Ako naman, nagpasya kong dalhin si Gwen sa Maynila kasama ko. Doon na namin sinimulang bumuo ng bagong buhay na malayo sa dilim at pangamba. Unti-unti naming naitaguyod ang sarili namin mula sa wala. Nagkatuluyan kami ni Gwen at tulad ng aming ipinangako sa isa't isa doon sa kubo. At hanggang ngayon, masaya kaming nagsasama kasama ang binuo naming maliit at payapang pamilya. Kaya sa pamamagitan po ng liham na ito, gusto ko pong magpasalamat ng lubos sa buong team ng Kwentong Takip Silim at sa inyo Miss Neri sa pagbabasa ng aking kwento. Pati na rin po sa inyong lahat ng mga listeners na naglaan ng oras para pakinggan ang madilim pero matagumpay na pinagdaanan namin ni Gwen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako ulit si Anton, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat din sa iyo Anton sa pagbabahagi ng iyong napakagandang kwento ng katapangan, pag-asa at wagas na pag-ibig. Talaga namang kapupulutan ito ng aral. Sana'y patuloy na maging mapayapa ang buhay ninyo ni Gwen at ng inyong pamilya dyan sa Maynila. At sa ating mga katakip silim na nakikinig, sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ibinahagi sa atin sa araw na ito. At bago tayo magpaalam, mga katakip silim, patuloy po naming ipinapaalala na mangyaring i-report ang anumang stolen content o unauthorized re-uploads ng ating mga videos sa ibang channels upang maprotektahan ang ating contents. Mag-ingat po tayong lahat at magandang gabi sa inyo hanggang sa susunod po ulit.